Alam mo ba na 7-Eleven is the largest convenience store chain in the world? Like, meron silang mahigit 83,000 stores worldwide and mahigit 4,000 stores nun ay nasa Pilipinas. I mean, we see 7-Eleven in almost every city, every bayan, minsan every barangay pa. And honestly, sobrang convenient talaga ng 7-Eleven. Like, kung kailangan mo ng noodles at 2 a.m., pumunta ka sa 7-Eleven. Ultimo sinulid, suklay at sunscreen, meron sila. And last time na nagpunta kami ng 7-Eleven, na-realize ko na ang dami pala na nilang varieties of hot meals. And last time na nakita ko, meron silang mango sticky rice. Kaya naman today, I decided to challenge myself to only eat at 7-Eleven for 24 hours. As in breakfast, lunch, dinner, and even midnight snack, kailangan dun ko siya bibilhin. Pero here are the rules ng challenge na to. Rule number 1, I can't repeat any meal. Rule number 2, I must go to different stores for each meal. Lastly, rule number 3, kailangan ko mahanap tong kanilang crispy kwek-kwek. Nakita ko lang to sa website nila. Naloka talaga ako, may crispy kwek-kwek sila na mukhang yummy and delicious. So, kailangan natin niya mahanap. Pero anyways, let's go! It's breakfast time. Shit, ang putla ko naman. Oras na for breakfast. First time lang talaga namin pumunta sa 7-Eleven na to. And in fairness, ang dami nilang varieties ng food. Meron pa silang cake at pistachio croissant. Meron din silang ganito, pistachio croissant. Pero ang napili kong kainin is itong meatless tapa. Sobrang na-curious ako sa meatless. Beefless. Sapsilog. Ba't siya naging beefless? Ano siya? Yung himay-himay. What? Hindi, ibig sabihin hindi siya beef. And kay Bricks naman is itong kanilang breakfast meal. So parang all-in na siya na breakfast food. Sa drinks naman, nag-decide na lang ako uminom ng cold drink. Meron pala sila ditong ice in a cup. Usually, nakikita ko lang to sa mga convenience store sa ibang bansa. In fairness, meron na rin dito. My life be like. Nilagyan ko lang siya ng hot choco and yun na yung aking drink. Parehas kami ni Bricks. And sadly, wala silang crispy kwek-kwek. Sobrang bongga nitong ice cup. Sarap. Lumalabas na ang araw. First, tsura. Shit, sobrang init naman ito. Init. Pakina mo. Ay, sorry. Ilan yung mga kabasusan na message ha? And ito yung actual itsura niya. Very same naman sila. Mas maputla lang ito. Pagdating sa itlog, parehas na parehas sila. I'll give the looks 8 out of 10. By the way, ito pala yung kanilang beefless tapsilog. So, wala talaga siyang beef. I think plant-based siya. Gawa siya sa textured vegetable protein. Ito yung kay Bricks. All-in na siya. Meron siyang rice pancake sausage, parang patty, and then meron pa siyang egg. Ang bongga, di ba? So, pagdating sa itsura, ang ganda ng presentation. Ang cute ng pancake. May dalawa pa siyang pancake. Ang cute din ng patty. Ang liit niya. And tignan yung sausage. Ang liliit niya rin. Presentation ng sayo, I think 9 out of 10. Ang ganda. Naalala ko dati, pag kumakain kami sa 7-Eleven, yung itsura ng packaging niya, tapos itsura niya sa loob. Sobrang magkalayo talaga. Hindi siya lasang beef. Yung texture niya, mas malambot siya kaysa sa beef. Pero, okay naman. Not the best, not the worst. Tignan natin yung betlogs. Ayan, itlog. Ayan. Medyo malanis siya. Pero masarap. Flavor-wise, I'll give this 6.8 out of 10. Hindi ganun ka the best yung flavor. Kailangan mo i-rate yung sa'yo. 9. Ba't may sabaw yung itlog? Itlog lang may sabaw. May mantika. Look, may pancake pa siya. Tapos pancake para pancake sa Jollibee. By the way, sa drinks, 10 out of 10. Init. Medyo lasang plastic yung akin. It's lunchtime. For lunch naman, dumiretso na agad kami sa isa sa pinakamalapit na 7-Eleven dito sa amin. Ang dami din nilang choices dito. Spicy Korean beef. Ano breakfast ata to? At nakakaloka, meron na palang pizza ang 7-Eleven. And hindi lang yan kasi meron pa silang fishball. Well, charot lang. Sa bata talaga yun. Nire-ref niya yung fishball niya kasi mainit pa daw. Napalamig niya yung fishball niya. Kinabalamig. Kumanin niya no? Ano na lang? La! Sabi niya. Ano pangalan mo dito? Nag-vlog ako. Lakay! Malakay. Malaki daw. Pero kahit gaano karami yung variety ng food nila dito, wala pa rin silang crispy kwek-kwek. For lunchtime, ito yung ating pagkain. We have pizza. Yes. Ito yung sa akin. Putang ina, mainit. Ay, sorry.
Meron tayong Spam will be right it, na amoy plastic. And then kay Bricks, we have spicy Korean, beef, cheese bowl, rice bowl. Isiman ko muna with my pizza kasi nagugutom na ako. For the pizza, i-rate natin siya base sa itsura, packaging. Ito yung in real life. Mas mukha siya malungkot in real life, mas mukha siyang flat. The looks, I'll give 5 out of 10. Harap siya. So I'll give this 9 out of 10 sa flavor. Kay Bricks, ito yung binili niya. Ito yung itsura sa packaging. Ito yung itsura sa personal. Maraming kanin. Tsaka nasa gitna yung kanin, di ba? Nasa picture nasa gilid. Oo, nasa gitna nga yung kanin. I'll give this 3 out of 10 sa itsura, pero sa lasa, let's see. Tigay mo kay Bricks. Sarap siya. Pero dalihin mo yung beef mo. Unti ng beef niya. Cheese, beef, and rice. Ang sarap niya! Oh my gosh! Pagdating sa flavor, sa lasa, 10 out of 10. I think ito na yung pinakamasarap na natikman kong rice meal from 7-Eleven. Ito sa akin naman, ayun yung tsura sa labas. Ito yung tsura niya sa loob. I think parehas naman sila. Magkamukha naman sila. Ah! Init siya! Wait, sorry. The looks, I'll give 8 out of 10. Tikman natin pagdating sa flavor. Pagdating sa flavor, very normal na rice and Spam. 7.5. Walang special sa kanya. Okay yung lasa. For the drinks, I got calamansi juice. Favorite ko to. Hirap buksan. Kay Bricks, Vitamilk. And then lastly, for dessert, nakuha ako na melon nata. Guys, it's dinner time. Sobrang naglalapot na ako. Oh my God. Finally, it's dinner time. Dumayo pa talaga kami sa ibang barangay para lang sa dinner na to. And unfortunately, wala pa. Wala silang laman dito. Rice burger lang siya. Wala silang food, wala silang stock. Siguro naubos na kasi gabi na. Kaya bumiyahe pa ulit kami sa isa pang mas malayong 7-Eleven. And girl, akala ko makita na ako ng crispy kwek-kwek dito. Pero instead, nakita ko ng pork barbecue. Meron silang meal na barbecue. So, syempre, yun yung kinuha ko. And for the dessert, naloka din ako dito, te. Kasi meron silang cream puffs. Grabe, sobrang bongga, di ba? Ito yung itsura nung packaging niya. Basta ito yung itsura niya. Mukhang okay naman. Yung barbecue parang hindi siya ganun naihaw na mahusay na mahusay. Tapos meron siyang taba every 3 layers. Tignan natin. Sarap siya. I'll give it 6.5 out of 10 sa flavor. Sa itsura naman siguro mga 7 out of 10. Tignan natin yung atsara. Happy atsara. Mas masarap pa rin sa bento. For the drinks, meron tayong Coke. Kita niyo ba? Gatorade. Lasa talaga siyang Gatorade. 8 out of 10. I mean, lasang Gatorade siya. So, wala namang ano doon. Lastly, itong kanilang dessert. This is vanilla cream puff. Hindi na siya pinainit kasi mas masarap daw siyang kainin na malamig. Ang laki niya, gagi. Isang buo siya. Sabi dito, 4. Diba, 4 na piraso daw siya. May sauce pa siya sa loob. Can you see? Can you see? Tingnan natin. May sugar pa siya. Pagdating sa itsura, 9 out of 10 kasi akala ko 4 yung laman niya. Pero pagdating sa lasa, 10 out of 10. Parang siya lechep yun sa loob. Parang lechep yan. It's midnight snack at hindi pa rin ako nawawala ng pag-asang makita ang crispy kwek-kwek na yan. 1 AM na 10, nakaramdam na naman ako ng gutom. So pumunta kami sa 7-Eleven, nagkikrave ako ng kanilang hotdog. So hotdog yung kinuha ko. So, hot choco yung pinili kong drinks. Nakakalungkot lang kasi matapos na itong challenge na to. And sadly, wala pa rin tayong nakikitang crispy kwek-kwek. Ito ang aking midnight snack, hotdog. And Hershey's drink. Very iconic ang hotdog ng 7-Eleven. So, wala ko ibang marelate sa itsura niyan. Yan na talaga yan. Nothing new, nothing changed, same old shit. Wala high school ako, ito na yung kinakain ko. Dati ito lang yung pagkain sa 7-Eleven. Hindi ko alam kung anong flavor yun nakuha ko. Hindi ko alam i-identify yung flavor ng mga hotdog nila, pero masarap. I think ito na pinaka-the best meal na nakakain ko sa video na to. 10 out of 10. Ay, init.
Wala siyang Hershey. 10 million out of 10. In fairness naman sa 7-Eleven, talaga lumilevel up na sila pagdating sa pagkain. Kasi naaalala ko noon nang meron lang sila is sisig at tapa. Tapos yung itsura pa ng sisig at tapa na yun, hindi niya kamuka yung nasa labas. Like, naalala ko talaga nung high school ako, yun lang yung halos paninda ng 7-Eleven noon. And ngayon, ultimo cream puff, meatless tapa, and even fishball na may sauce. Meron na sila. Charot. At na-realize ko, hindi lang masarap ang pagkain nila, kundi affordable pa. So, perfect for student, very budget friendly. Pero hinay-hinay lang kasi baka masobrahan naman kayo sa preservatives. And girl, please let me know kung makita nyo yung crispy kwek-kwek na yan. Itag nyo ko kasi I'm giving away 500 pesos sa tatlong unang makakita ng crispy kwek-kwek. Kasi gusto ko talaga makita ng itsura niya in real life. Like crispy kwek-kwek? Ano kinaiba niya sa normal na kwek-kwek? So don't forget to tag me or DM me on IG kasi gusto ko talaga siya makita. And let me know kung masarap. I-rate nyo siya for me.